Good morning, good afternoon, and good evening saan man tayong sulok na mundo naroroon mga ka-BTB. Shoutout po pala sa ating mga subscriber na walang sawang sumusubaybay at sumusuporta dito sa ating munting bahay BTB React. And of course, shoutout sa ating mga kapwa OFW. Magandang usapan na naman po natin ngayon at magbibigay po tayo ng reaksyon sa mga kaganapan dyan sa Pilipinas. At ngayong araw po na to ay panunuorin po natin at pakikinggan natin ang pahayag ng ating dating Senate President na si Chis Escudero. At walang habas niya pong pinangalanan itong si Speaker Martin Romualdez. Hindi na po natin patatagalin at panuorin natin at pakinggan natin ang kanyang pahayag at katapos po ay magbibigay po tayo ng kanya-kanya nating opinion at kuro-kuro about po dito sa kanyang mga pahayag. Sige po, panoorin natin at tapusin natin tong video na to. Pinaniniwalaan ko at saludo ako kay Sergeant Gutesa at iba pang katulad niya sa paglabas ng katotohanan. Panglima, hindi ako matatakot banggitin ng paulit-ulit ang kanyang pangalan, Martin Romualdez. At ipaglalaban kong ipatawag at imbestigahan si Martin Romualdez at lahat ng kanyang mga kasangkot at kasama. Ginoong Pangulo, mga minamahal kong kababayan, kung nais niyong lumitaw ang katotohanan, kung nais niyong panagutin ang tunay na salarin, kung nais po niyong makulong ang tunay na may kasalanan, huwag ninyong kampihan si Martin Romualdez. Punitin natin ang script ni Martin Romualdez. Thank you, Mr. Senate President. Thank you, distinguished Majority Floor Leader. I rise to make a brief manifestation in response to the events of recent days. Ginoong Pangulo, meron po tayong kasabihan sa wikang Pilipino. Kapag nagturo ka ng daliri sa iba, may tatlong daliri na nakaturo palagi pabalik sa iyo. Sa mga nakaraang linggo, malinaw na nililihis ang galit ng taong bayan tungkol sa mga ghost at substandard flood control projects mula sa mga totoong may kasalanan patungo sa Senado at sa ilang mga miyembro nito. Tila pilit na ginagawang panakipbutas, ika nga at fall guy, at diversyon ang mga senador palayo sa Kamara at sa mga tunay na may sala. Klarong-klaro po ang script nito. Ipitin ang tatlong dating DPWH officials, pakantahin sa kanila, mema banggit lang na senador, habang pinagtatakpan ang mga congressman na tunay na kasabwat nila sa mga lugar na ginagalawan nila. Simple ang patunay dito. Kapanipaniwala ba na wala silang kinausap na kahit isang congressman nakaupo na totoong may hawak ng mga distrito sa lugar na ginalawan nila sa hinaba-haba ng testimonya nila dito o sa Kamara? Banggit sila ng banggit. Name drop sila ng name drop ng pangalan ng senador. Maski na klaro naman kung inyong papakinggan na wala silang masabing direktang nakausap o binigyan ng anuman. Lahat ito para lamang ipako ang mga senador sa media at sa publiko at ilayo ang atensyon sa Kamara at mga congressman. Bakit nga ba? Dahil tila mas malaking isda, ika nga, mas mataas, mas kilala ang mga senador kumpara sa congressman? Umaasa sila na maiibsan ang galit ng tao sa kanilang mga anomalya ukol sa flood control at tuluyan na silang makakatakas mula sa anumang pananagutan. Isang tao lamang, Ginoong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Ang pangalan niya ay matagal nang bulong-bulungan sa bawat sulok ng bansa, pero ngayon, unti-unti nang sinisigaw ng taong bayan.
Ginoong Pangulo, minamahal kong kasamahan, bakit tila sa Kamara, dito mismo sa Senado at sa ilang media ay hindi pa din nila kayang sambitin ang pangalan niya? Pues, sasabihin ko, Martin Romualdez. Minsan ang binanggit ng mga diskaya ito mismo dito sa Senado, ang kanyang pangalan. Pero agad itong pinabawi nung humarap sila sa Kamara. Binanggit ni Master Sergeant Gutesa ang kanyang pangalan. Pero ultimo notaryo, natunto nila at pinabawi nila ang pagnotaryo. Buti na lang, huli na't nasabi na niya ang pangalan ni Martin Romualdez na pinanumpaan dito mismo sa ating Blue Ribbon Committee. Hindi ba't si Ginoong Gutesa hindi ba't si Sergeant Gutesa lamang ang bukod tanging testigo na walang kinalaman, hindi sangkot sa flood control issue, walang hininging immunity, deal o proteksyon kapalit ng kanyang pagtestigo? Siya ang kauna-unahang nagtestigo na personal na naghatid ng pera sa bahay mismo ni Martin Romualdez. Ang salaysay niya, Ginoong Pangulo, ay kumpirmasyon ng matagal nang isinisiwalat ni Congressman Chanco at Mayor Magalong kung sino ang ulo sa paglilimas sa kaban ng bayan na ating naririnig na rin. 13,803,693 with Congressman Saldico as proponent. For the record, ang binabanggit po nating Representative Elizaldico, siya po yung chairman ng House Appropriations Committee. Wala kaduda-duda yan. Ito nga, hirap na hirap silang banggitin pa yung isa sa mga mastermind nila dyan, si Saldico, hirap na hirap pa silang banggitin. May isa pang mas mataas sa kanya? Hindi naman gagalaw yun kung walang... Siyempre, hindi naman gagalaw yun kung walang pahintulot yung mas mataas sa kanya. Just the House Speaker. So ayun na po mga ka-BTB, napanood at narinig natin ang pahayag mismo ng dating Senate President na si Chis Escudero. Grabe na po Grabe na po ang kakapalan ng mukha nitong mga magnanakaw na to. Sabi nga ni Chis Escudero, hindi ako matatakot na ulit-ulitin ang pangalan ni Martin Romualdez. Yan ang senador. Yan ang matapang na senador. Hindi tulad ng iba, tahimik lang sa isang tabi. Hindi tulad ng iba na tuta at sunod-sunuran at nagbubulag-bulagan sa ginagawa ng mga magnanakaw na to. Ang tanong ko lang po sa inyo, mga congressman na matitino at mga senador na matitino, ano na? Mananahimik na lang ba kayo? Magbubulag-bulagan na parang walang nakikita? Hindi nyo ako mapapabilib sa mga ganyan yung style. At hindi nyo mapapabilib ang sambayanang Pilipino. Ayaw nyo sumali. Ayaw nyo magbigay opinion. Dahil mawawalan kayo ng budget? Yan po ba talaga ang sinumpaan nyong tungkulin sa sambayanang Pilipino? Hindi nyo na po ba naaalala ang inyong mga sinasabi at mga pangako nung tumatakbo pa lang kayo sa pagiging congressman or pagiging senador? Sana naman po may kunti pa kayong konsyensya dyan sa sarili nyo. At isipin nyo naman po ang sambayanang Pilipino na naghihirap, nagbabayad ng utang na hindi naman namin natitikman o nalalasap man lang. Mga congressman at mga senador na matitino. Gising-gising naman po. Tumayo naman po kayo at ipakita nyo naman po na may malasakit kayo sa sambayan ng Pilipino. Paawa naman po kayo
sa mga nasa laylayan na umaasa lang sa maliit na kita habang kayo'y pinapasahod namin. Ganito pa ang inyong isusukli sa amin? Sa sambayan ng Pilipino, makonsensya naman po kayo, kayong matitinong congressman at senador. Tumindig naman po kayo sa katotohanan. Kung ganyan na lang po, lagi, ang gagawin nyo dyan, wala pong magbabago sa Pilipinas. Corruption pa rin ang nananaig. Hindi ko lang po alam. Kaya siguro kayo nananahimik kasi natatapalan din kayo. Hindi ko po sinasabing ganun ha, pero pwedeng ganun kasi nananahimik po kayo eh. Posible pong hindi nyo po alam yan. Posible pong hindi nyo nakikita ang kahirapan ng sambayan ng Pilipino na nalulubog sa baha. Dahil sa mga proyektong ghost project na yan. Sa flood control na mga subcontract. Posible naman pong hindi nyo nakikita yan. Para lang po manahimik kayo at magbulag-bulagan. Dahil po ba, nakakatanggap din po ba kayo? Tanong ko lang po sa inyong mga matitino at mga nananahimik na congressman at senador. Kung talaga pong para sa sambayan ng Pilipino kayo, wake up po. Ipakita nyo naman po sa sambayan ng Pilipino. Ipaglaban nyo kami. Tama po ang sabi ng ating Vice Presidente. God bless the Philippines na lang po talaga. Kung hanggang ngayon, nagbubulag-bulagan kayo sa ginagawa ng mga kurakot nyong kasamahan. God bless the Philippines. Hanggang dito na lang po mga ka-BTB ang ating reaction video. Lagi po natin tandaan, God is good all the time. God bless us all po. BTB React is now signing off.